Nang dahil na nga sa nagsisimula ng huntingin ni Hisoka ang natitira pang mga miyembro ng spiders at dahil na rin sa hinahanap na rin naman siya ng mga spiders sa loob ng Black Whale, hindi magtatagal and for sure magkikita sila nitong si Phaeton. Pero sino nga ba ang mananalo sa kanilang dalawa? Ang mas lumakas at nag-grow na aura nitong si Hisoka sa pamamagitan ng post-mortem nen o ang napakadayang ability ba nitong si Phaeton? Considering na maging itong si Chrollo nga ay napilitan pang umasa sa pagkuha ng 3 sacred treasures ng Kakin Empire para matalo lang si Hisoka, kakayanin ba siya ni Phaeton gamit lamang ang kanyang sariling nen abilities? Ngayon alam ko na karamihan sa inyong mga Hunter x Hunter fans, especially sa mga nakastick lamang sa anime, ay ang alam lang na ability ni Phaeton ay ang kanyang Painpacker Rising Sun. However, mas malalim pa doon ang ability ni Phaeton guys. Kung pagbabasehan lamang natin ang base ng mga skills nitong si Phaeton at hindi pa natin i-consider ang kanyang nen ability, napakabilis ng kanyang movement speed. To the point na maging ang iba pang mga miyembro ng Spiders or ng Phantom Troop ay talagang kino-consider at ina-acknowledge kung gaano ka-agile ang kanyang movement, kung gaano siya ka-flexible sa pakikipaglaban, na nagagawa niyang makapag-create ng multiple na mga feints sa loob lamang ng split second. Ipinamalas nitong si Phaeton ang kanyang combat abilities na ito nang makalaban niya si Zazan, ang isa sa mga ikino-consider ng isa sa mga nest ng mga ants na kanilang queen. At kinonsider din talaga ng mga spiders na queen itong si Zazan dahil napakalakas din ito. Alam nila na compared sa iba pang mga chimera ants na nakatapat nila, nasa ibang level talaga itong si Zazan. Kung pagbabasehan din natin kung paano kumilos itong si Phaeton, para talaga siyang isang assassin. Nagagawa din nga niyang mag-create ng ginawa dati ni Killua na para bang mga clones, mga after images na magagawa lamang posible kung gagalaw ang isang individual sa isang napakabilis na movement speed, na maaring isa sa mga dahilan kung bakit naiisip ng iilan sa mga Hunter x Hunter fans na baka daw talaga isang Zoldyck itong si Phaeton. Pero up to now, hindi ako naniniwala doon. Dahil unang-una sa lahat, there is no evidence supporting that at nakita naman natin kung paano nabuhay itong si Phaeton sa loob ng Meteor City sa nakita nating flashback. Isa din sa napakadayang ability nitong si Phaeton ayon nga sa naging laban nila ni Zazan is that habang tumatagal ang laban, mas mabilis pa itong si Phaeton. Nagagawa niyang mag-adapt ng speed, nagagawa niyang mas bumilis pa, meaning kapag tumatagal ang laban, mas lalo lamang siya nagiging mas delikado. Not to mention, ang kanyang payong ay may surprise attack na kung hindi ka aware na meron yung ganon, pwedeng maging isang vital weakness mo yun dahil baka tamaan ka nun ng walang kahirap-hirap. Dahil kayang mag-shoot ng isang matulis na projectile nang para bang isang bullet ang kanyang payong na pwede niyang i-launch at point blank range para masigurado niyang tatama ito. Meron ding napakagaling at napaka-outstanding na observation abilities itong si Phaeton. Kayang-kaya niyang makita ang opening, ang mga pagkakataon na inile-let down ng kanyang kalaban ng kanilang guard at kayang-kaya niyang patamaan ang mga vital points ng kalaban. Too bad hindi niya ito napakinabangan kontra kay Zazan dahil bilang isang chimera ant nga na may napakataas na level, napakakunat ng balat nito. Hindi ito tinabla ng Ko gamit ang kanyang sword, pero hindi naman natin kailangang ikumpara itong si Zazan kay Hisoka. Dahil for sure, hindi naman ganun kakunat ang balat ni Hisoka. Kahit sabihin natin na nag-undergo siya ng post-mortem nen, hindi niya basta-basta maa-achieve ang durability na meron ng mga chimera ants. Pero ngayon mag-proceed na tayo sa isa sa pinaka-importanteng ability ni Phaeton, ang isa sa pinakakilala at pinaka-nakakatakot na nen ability niya. At yun ang kanyang Painpacker. Napakadaya ng nen ability na ito guys. Hindi lamang dahil sa napaka-deadly talaga nito at hindi ka makakasurvive kapag inabot ka nito, kung hindi dahil napakalayo din ang range nito. Isa ito sa mga ability na pwedeng hindi mapigilan ni Serednik kahit pa makita niya ito 10 seconds ahead. Dahil kahit makita niya yon, hindi siya makakatakas sa attacking yon kung hindi siya tatakbo agad within 10 seconds. Pero paano nga ba gumagana ang Painpacker nitong si Phaeton? Ayon sa kanyang sariling eksplanasyon, nakadepende ang ability niya ngayon base sa kanyang galit, base sa dami ng damage na in-intake niya. Tulad na lamang ng sinabi niya kay Zazan, kailangang makatake muna siya ng sapat na damage, sapat na injury at doon magbabase kung gaano ka-deadly at kung gaano din kalital ang makikreate niyang atake in return. Specifically, ang nakita natin na ability nitong si Phaeton ay ang Painpacker Rising Sun, na ayon dito kay Finks,
naa-activate ang ability na ito gamit ang anger, ang galit nitong si Phaeton, at alam din ng mga spiders kung gaano ito ka-deadly. Kaya naman the moment na makita pa lamang nila na binabanggit na ni Phaeton ang chant para i-activate ang Pinpacker na ability niya, nagsimula ng magsitakbuhan ang mga membro ng spiders. Dahil ayon sa kanila, way back then nang hindi pa nila alam na gagamitin ni Phaeton ang ability na yon, muntik silang lahat abutin ito at muntik lahat silang mamatay. Pero kung iisipin din guys, highly dependent sa damage na na-intake ni Phaeton, sa injuries na na-intake niya, kung gaano din kalakas ang makikreate niyang init, ang makikreate niyang damage sa kanyang kalaban gamit ang Rising Sun. But take note, hindi lang talaga ang init ang pinakakinatatakutan nila sa Rising Sun na ito. Tulad ng binanggit ni Phaeton dito kay Zazan, nang dahil lang nga sa sobrang init, hindi mo din magagawang makahinga. Dahil dumadating sa punto na halos wala ng oxygen sa paligid at mapipigilan ng breathing ng kanyang kalaban. Kaya hindi na din sila makakagalaw at dahan-dahan na lamang matutusta at mapupulbos ang kanilang katawan. Isang napakadaya at napaka-nakakatakot na ability. Pero ang mas nakakatakot pa dito guys, ayon dito kay Finks, isa lamang ito sa mga form ng ability ni Phaeton na ang Painpacker. Meaning hindi lang talagang Rising Sun ang ability niya, and most likely meron pa siyang ibang mga forms ng Painpacker na may ganito ding kadayang ability, ganitong klase ng caliber ng atake, ganito kalawak ang range, at ganito din ka-lethal and deadly. Pwede natin siguro itong ihalin tulad sa Jajangken nitong Sigon. Ganong klase din ng ability pero iba-iba ng form, na pwedeng tulad ng kanyang Rising Sun, pwedeng meron itong opposite na form tulad na lamang ng isang frozen na ability o ability na gumagamit ng tubig. Pero basing sa characteristics ni Phaeton at kung gaano ito kabayolente, I think tulad ng Rising Sun na nagto-torture sa kalaban at dahan-dahan nitong pinapatay, pwedeng ang iba pang mga form ng Painpacker ay mga torture method din. Hindi lang yun guys, meron din tayong kailangan pang i-consider dito. Kapag ginagamit niyang Painpacker ay may makikita tayong para bang costume, para bang suit na bumabalot dito kay Phaeton na nagsisilbing protection sa kanya, na nagbibigay sa kanya ng resistance sa init na nakikreate ng Rising Sun. Pero mind you guys, kung nalalakasan na kayo sa ginawang Rising Sun nitong si Phaeton, siya mismong nagsabi kay Zazan na mahina ang nakreate niyang Rising Sun na yon. Compared sa mga nakalaban niya before, may nakreate na siya na mas malakas na Rising Sun na nangangahulugan lang na mas matinding damage na in-intake niya, kaya naging mas deadly ang Rising Sun na nakreate niya before. Na tulad ng binanggit niya, kung mas matinding damage na na-intake nitong si Phaeton, mas mabilis din niyang mapapatay ang kalaban dahil magiging mas mainit ang Rising Sun. Pero nakikita kong weakness ng ability na ito ni Phaeton kahit napaka-OP nga nito is paano kung hindi niya ito ma-activate? Paano kung mapatay siya bago niya ma-activate ang Painpacker? Mawawalan yun ng kwenta dahil hindi naman niya maibabalik ang damage kung patay na siya mismo. Unless meron itong isang plot twist, merong kakaibang ability si Phaeton na mag-activate kapag namatay at tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Ngayon dumako naman tayo kay Hisoka. Stronger than ever, nag-undergo ng post-mortem nin at nagkaroon na ng napakatinding growth ang kanyang aura. Hindi lamang yon, napatunayan niya yon sa pamamagitan ng napaka-basic na pag-one-tap kay Cortopi at dito kay Shalnark. Although oo, pwedeng sabihin natin na unfair ang laban na yon dahil hindi naman talaga combatant itong si Cortopi at itong si Shalnark naman ay hindi magagamit ang nen ability niya dahil hiniram yun ni Chrollo. Still, napakadaya at napakatinding feat nun para tapusin ang dalawang yon ng napakadali lang. At mapapatunayan natin ang argumentong yon nang dahil na nga sa maging itong si Chrollo na ang boss ng Spiders and arguably ang pinakamalakas sa kanila ay kinonsider na kung gaano kalakas itong si Hisoka after nitong mabuhay ulit at after maging mas malakas ng kanyang bungee jump. Dahil ngayon nga ay hinahanap na ni Chrollo ang mga sacred treasures para lamang masigurado na matatalo niya si Hisoka. At hindi lamang yon, kahit na ikino-consider niya ang sacred treasures ay iniisip niya na pwedeng mapatay pa rin siya ni Hisoka sa laban. Pero gaano na nga ba kalakas si Hisoka ngayon? Anong naidulot ng post-mortem na niya maliban sa pagkakaroon ng intense na growth sa kanyang aura? Unang-una na dito guys ay ang kanyang texture surprise na naging mas malakas pa. Dahil nagagawa niya na ngayong magkaroon ng panibagong limbs, nagagawa niyang palitan ang mga naputol na parte ng kanyang katawan. Nawasak, natanggal, nagagawa niya yung palitan gamit ang bungee jump, gamit ang texture surprise.
At hindi lang yon compared sa naging laban nila ni Chrollo na nakita naman natin na hindi pa siya nag-undergo ng post-mortem. Napakalakas na talaga nitong si Hisoka na nagawa nga niyang makuha ang isa sa mga peke or mga fake na clone ni Chrollo at nagawa niya yung patayin at durugin pa nga sa pamamagitan lamang ng paghampas dito ng ulo ng isa sa mga puppets. Kung kaya niya yung gawin kay Chrollo, kaya niya din yung gawin kay Phaeton. Pero arguably lamang dahil hindi pa naman natin alam kung sinong mabilis, si Phaeton ba o itong si Chrollo. Pero uulitin ko guys, nagagawa yun ni Hisoka. Hindi pa siya nag-undergo ng post-mortem nun. Paano pa ngayon na naging mas malakas pa siya, mas na-heighten pang lahat ng kanyang capabilities at nagagawa na nga niyang literal na rubber ang kanyang buong katawan. Tulad na lamang ng nakita natin na pag-utilize niya ng kanyang bungee gum na paa na sa pamamagitan ng pagkikreate ng spring effect dito, nabuboost nito ang kanyang movement speed. Magagawa niyang sabayan ang movement speed nitong si Phaeton for sure. Ngayon kung ikukumpara naman natin kay Chrollo, magkikreate ba ng preparations itong si Phaeton para patayin si Hisoka? Hindi na yun magmamatter dahil tulad ng binanggit ni Hisoka after nga ng kanyang revival, wala na siyang pakialam. Hindi niya hahayaan na mag-play ang spiders ng kanilang preparation, siya ang magdidikta, siya ang magdedesisyon ng kung paano mangyayari ang laban. Kaya naman we should not expect na mangyayari ulit ang insidente na nangyayari sa Heaven's Arena dahil hindi na yun hahayaan pa ni Hisoka na maulit. As a counter din sa napakabilis na movement speed nitong si Phaeton, hindi naman imposible na dikitan din niya ng bungee gum itong si Phaeton para matrack niya ang movement nito. Tulad ng ginawa niya sa fake na Chrollo, nagawa niya yung dikitan ng bungee gum at pinagtatadtad niya yun ng atake. Kung hindi makakagawa ng mga fake, ng mga clone itong si Phaeton, magiging napakadelikado nun para sa kanya. Pero pwede din namang putulin ni Phaeton ang bungee gum gamit ang kanyang sword. But that will only be possible kung magiging malambot at magiging posible na hiwain niya ang bungee gum. Dahil paano kung matigas na din ang bungee gum? Dahil nga nag-undergo ito ng post-mortem net. But as I've said, kung hindi magagawang putulin nyo nitong si Phaeton, it is already game over. Talo agad siya nitong si Hisoka. Hindi din siya bibigyan nito ng pagkakataon na magamit ang kanyang ability dahil dudurugin agad siya nito ng walang kahirap-hirap. Pero kung magiging effective naman ang blade nitong si Phaeton kontra sa kanya, magkakaroon naman ng disadvantage itong si Hisoka. Dahil hindi niya magagamit at hindi niya mapapakinabangan ng bungee gum. Even as a defense, magagawa yung butasin at hiwain itong si Phaeton. Magse-serve din as a huge factor ang magiging battleground nila dahil kung ang magiging labanan nila ay isang open space, hindi mayu-utilize nitong si Hisoka ang kanyang bungee gum, especially kung may hiwa ngayon nitong si Phaeton. Pero kung madaming mga bagay-bagay, madaming mga materials sa paligid, pwedeng gamitin nyo nitong si Hisoka na panghampas, pangbato at pangrabag dito kay Phaeton tulad ng ginawa niya sa laban nila ni Chrollo. Battle IQ wise, although oo kino-consider ng mga spiders itong si Phaeton na ang isa sa kanilang may pinakamataas na battle IQ, I would still say na ang battle IQ goes for Hisoka. Masyadong madaya si Hisoka. Masyadong malikot ang pag-iisip nitong si Hisoka. Masyado siyang unpredictable at kung ano pa ang pinaka hindi inaasahan na move ng kanyang kalaban, yun ang palagi niyang ginagamit. The only reason kung bakit nanalo itong si Chrollo kontra kay Hisoka sa kanilang unang paglalaban is that meron siyang napakaraming puppets. Libo-libong mga puppets guys. Mga puppet na kaya niyang kontrolin, mga puppet na pwede niyang pasabugin anytime kung kailan niya gugustuhin. All of that while being in an enclosed arena na walang tatakbuhan itong si Hisoka at wala din naman siyang balak na tumakas kahit na meron. Walang ganong klase ng ability itong si Phaeton kaya kakailanganin niyang mag-rely sa kanyang sariling nen ability na ang Pain Packer. Pero paano niyang gagamitin? Bibigyan ba siya ng pagkakataon nitong si Hisoka na gamitin yon? Especially dahil meron pa siyang kinakailangan na i-chant para ma-activate yon. Not only that, kailangan niyang mag-sustain ng sapat na injury, sapat na damage para maging effective din ang kanyang Pain Packer. Paano niya yung gagawin kung uunahan na siyang patayin nitong si Hisoka? Not to mention kung hindi gagamitin nitong si Phaeton ang kanyang Pain Packer at kung aasa siya sa kanyang sariling kapasidad sa pakikipaglaban, kailangan niyang ma-one-tap si Hisoka. Dahil kung hindi niya ito mapapatay, kung mapuputol niya lamang ang kamay nito, ang paa nito, or kahit na anong parte ng kanyang katawan, maibabalik lang yun ni Hisoka. Dahil I will remind you, napakalakas na ng kanyang texture surprise, kaya niya nang mag-create ng panibagong parte ng kanyang katawan.
which is very unlikely guys na magawa yun nitong si Feita na mai-one-tap itong si Hisoka dahil hindi din naman siya bibigyan ng ganong klase ng opening nitong si Hisoka. Kaya ang magiging pinakamataas na chance talaga ni Feitan para manalo sa laban na ito ay ang kanyang Pain Packer. Pero bibigyan ba siya ng pagkakataon ni Hisoka para i-deploy yon? Most likely hindi din dahil tulad nga ng binanggit ni Hisoka, hindi niya hahayaan na mag-create ng preparations na magawa ng mga miyembro ng Spiders ang way ng pakikipaglaban kontra sa kanya. Kaya for sure, makita niya lamang opening, makita niya lamang ang preparation nitong si Feitan sa pag-deploy ng Pain Packer, papatay niya ito agad. Kaya naman mahihirapan talaga si Feitan na ma-deploy ang kanyang napakadayang ability na yon, not unless meron siyang instant deployment na abilities. Dito na papasok ang iba pang forms na binanggit nitong si Finks. Paano kung ang ibang form ng kanyang Pain Packer ay may instant deployment at hindi na kailangan ng chant, hindi na kailangan ng manual activation na tulad ng ginawa niya kontra kay Zazan gamit ng kanyang Rising Sun? Na common sense lang naman isipin guys, na kung hindi naman maide-deploy ni Feitan ng Pain Packer, wala yung kwenta. Not unless merong plot twist nga ang ability nitong si Feitan na meron siyang automatically activated na ability based sa Pain Packer kapag nasa bingit na siya ng kamatayan. Na of course, magiging mas OP, mas delikado, mas deadly, and possibly mas malawak ang range dahil meron nga itong limitation na napakadelikado din na kailangan nasa bingit na siya ng kamatayan. Or even kapag patay na siya at tumigil na sa pagtibok ang kanyang puso, na nangangahulugan na in exchange, mas malakas din ang power na may po-provide nun sa kanya. Na when it comes to that, sa napakadelikadong sitwasyon na yon na kung ang Rising Sun nga na napakahina pa lamang ay tinunaw ng napakadali ang isa sa napakalakas na kimeraan na kinonsider pa nga ng ibang mga Spiders na ang Queen, ang magiging chance na lamang at ang tanong ay kung makakatakas ba doon si Hisoka. Makakalayo ba siya sa range ng instant kill na ability na yon o hindi? Na for sure, makakatakas doon si Hisoka guys. At best, baka makapag-inflict lang ng significant na damage ang final resort attack na yun ni Feitan dito kay Hisoka na hindi naman magiging delikado dahil meron nga siyang texture surprise. At sigurado na hindi papatayin itong si Togashi si Hisoka not until makumpleto nitong si Chrollo ang mga iniipon niyang sacred treasures at maganap ang rematch sa gitna nilang dalawa. But what do you guys think about this matchup? Sino ba sa tingin niyong mananalo? Si Hisoka ba? O itong si Feitan? I would like to hear your opinions down in the comment section below. Kaya siguraduhin nyo na ilagay nyo din ang iba pang ideya nyo kung meron kayong ideya na hindi din naman naka-align sa nabanggit natin. Siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button guys para ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya naman siguraduhin nyo na naka-follow na kayo sa iba pang mga platforms na yon para hindi kayo mahuhuli sa bawat announcement natin sa channel. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous Hunter x Hunter video. Maraming salamat. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.